Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Sumabog nga sa galit si Senador Jinggoy Estrada sa ginawa ni Franz Ruiz kay Nanay Alvi Vergara matapos nga ilahad ni Nanay Alvi Vergara na tila linalagyan nga ng sili ang kanyang private part at talagang pinupukpok ito ng martilyo na pinatunayan naman ng mga testigo. Kaya naman nakatanggap ng samot-saring reaksyon si Franz Ruiz na ito sa ating mga netizen at talagang mabibilanggo na nga si Franz Ruiz dahil nga napatunayan na talagang siya ay may sala kay Nanay Alvi Vergara. Dagdag pa nga ng maraming netizen, lagyan din ng sili ang ari ni Franz Ruiz at tanggalin ang isang mata kapalit ng binulag niya. Tinambakan ng abogado niya ang Senado because she did something really bad, hoping to save her life from jail. She deserved to be in prison for life. Bakit ba may among ganyan kung ayaw nila sa kasambahay? Pwede naman palisin na lang. Grabe ang kasama nila, dapat lang silang makulong, walang takot sa Diyos ang mga yan. Matutulukan na ang kawalang hiyaan nyo, hindi habang buhay na papayagan kayo ni Lord ang kawalang hiyaan ng mga amo niyan. Kaya salamat sa mahal naming senador sa pagtulong nyo sa katulad sa aming mga kasambahay. Isa kayo sa naging daan para matigil na ang kawalang hiyaan nila. Sana wala namang mang-api sa mga kasambahay. Kung ayaw nila, paalisin na lang dapat. God bless sa inyo, mga mahal naming senador, sa pagtulong nyo. Ang taong lubos, nasaktan, hindi nakalimutan ng detalye ng pangyayari kahit anong kasinungalingan. Justice for Nanay Alvi. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. Tanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi nakita ko kinasubigay ko hindi naman ganito yung palagay lahat eh. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Eh, tomboy sabi niya. Hindi po tomboy, Silvi. Babae po. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silvi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ba ako pinaggagawa ninyo? Eh, sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito? Hindi po. Ganito po nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panwit ng gamit ng bata. Dahil umuwi yung bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalungkot sa kanya. Pero sa tindi na, nabulag agad lang. Eh, sinumpok niya daw po dito eh. So hindi niyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot. Pinagamot namin siya, binigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din na nagpainom sa kanya ng labo na kanya. Ay, siya rin naman nagsabi na yung bago ang sabi po sa akin, maganda po sa Siguro next question dito ni Senator Estrada, do you confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS? Kayo po yan nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing cut yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina ng John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun. Hindi ko po tao yun. May napunto lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya.
na Hindi nyo nakaharap yung John Paul. naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay, so Hindi po. susi. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Hindi, kanina sabi nyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos kumbaga hatid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta, tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. Hindi marunong magkwenta, pinagtiwala nyo yung susi. Opo, yung baga sa susi gabi. noon, Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So dahil nahawak niya yung susi, so malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan, pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian dahil malayo po kami, sa barangay 6 po kami Tapos na may nagtiyanggi. narinig po tayo rito na binigyan nyo ng gamot dahil sa mata. Anong Opo, gamot? yung nag-away po sila. Anong gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Na, Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, Oo, sa gilid gamot? dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka Agwa, betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung Ay, dito. sa mata ho yun, ha? Betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanya mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes So, po, Your yung Honor. sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasing mga sugat na that needs suturing. Pero yung Kapag pinakita nyo last week, may yung trauma na tinamaan yung skull. Di ba meron kayong... Yung sa ENT po. Yes po. Oo, Ang nakita po namin din, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Peklat. Pero hindi po siya, parang nasa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry, Your Honor. Bang 10 seconds? May ipakita Ay, ulit hindi, no, Your Honor, ibabasahin ko lang po. Okay. It's, Hindi, si technical natin. Nag-annotate si doktora, may ipakita yung ano? Pinakita last week, yung skull, yung MRI. yes po, Your Honor. Is Iba diagnosed, to, iba to. Oh. Iba yan. Bulaklak ata yan. So, go ahead, ma'am. the diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po, healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. You determine the dates. That transpired. Years, months ago, kailan po yan? Actually, Your Honor, according to Dr. Kabungal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, Ito, alin dyan? Opo. Alin po dyan? Orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi nyo? Technical, pakilaki. Ito. Alin po dyan yung right? Dito po. Ngayon. So, yung right, Nasa left po sa screen, pero po sa... teka ho, na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? po. So, yan po yung nilagay ng betadine, sinasabi. Meron po yan. Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napinsin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Kabungkal, Your Honor. So, ang But Your Honor, according to Dr. Kabungkal also, blunt instrument or pwede daw pong strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog. pwede pong nauntog, opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwedeng accident, nadulas. opo, pwede po. Pero yung sa kaliwa naman, meron din. Anterior maxillary. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan. Na Pwede po, accident. Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos yung sa ilong,
Itong sinasabi niyo sa ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi So sa siya. Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of, Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. ano ba ho ang trauma? Um, Hinataw. Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano pa, Yung pong sinuntok po. ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Pa? Dumugo. Opo. Pinagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit? Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Oh, di ba dapat Anong sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Oh, nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung, marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang, sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo na sira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa nagsilbi. 4 Binigyan na pa siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na i-replay natin yung, Mr. Chair, marami din, may mga police dito, investigador, i-play mo nga yung kanina, yung interview niya, yung TikTok, Mr. Chair, kung pwede. Mahaba yun, Mr. Chair. Medyo mahaba May yun, kunting pero- portion ako doon na Sige, gustong sige, ipakita. piliin na lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung panununtok, pananakit ay gawa ng mga empleyado nyo. Nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB? Wala po, Your Honor. Hindi Tong nyo late ko na lang na-report? po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamaan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo na akin. na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Medyo mahaba Mr. ito, Chair, ano ka? yung portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Technical. Anong nangyari? So, yung sinabi niya, Pangyayan ko po sa inyo lahat. Kung kanya ebidensya. Kunan daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala, di ba nga ano po, mga siguro ay mga 2 weeks pa lang ng 12,000. okay, forward. Kunti, Binigay ko sa kanya yung sobrahan ko. Kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, Sinuntok. Sinuntok na kasama niya. sasabihin siya. Forward pa. Utak ang akin. Sinabi ko, sa madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ngayon, kako, bigyan kita ng pagkakataon pag nanakot ka sa samis. Alikot ang kamay mo. So, Well, yun ang start niya. Okay. Yung akin, pinauna sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Pinaganda na gabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali. Naku, wala ako napasok sa kwarto ko walang iba. Ay, ako po, sabi niya ate, di ang ginawa ko sa tanggalo. Saan mo dinala ka ang pera? Naman namin yung babae sabi, hindi. Pero sa palagay lahat eh. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Next yan. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi na, yung bata ay 20 years old.
Lalaki? Lalaki, babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ka ako pinag... Dito, hindi naman siya bulag. O yan. Tumating po siya dito. Oo. Hindi po. Ganito po nangyari. 39 seconds. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang... ng kasi ginamit niya daw Pause. yung... Pause. Doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero yung sagot mo lang na yon, klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klarong-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And under the, if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the person, said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to transfer, to detain Mrs. Franz Garcia to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail. The chair would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said
Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or if Senator De La Rosa would support the subsequent Mr. Chair, motion, amended motion, if I may. the committee would decide accordingly. Senator, Yep. Mr. Chair, if Senator I may. Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada, whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members, and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Dapat lang pong parusahan ang mga among ganyan, wala silang awa. Akala nila pumapasok kang katulong ay ganoon na lang ang gagawin nila. Ano kaya kung sila sa katayuan ni Nanay Alvi ay ganoon din ang gagawin sa kanila? Mga walang puso, kaya dapat lang po na parusahan ang mga iyan. Salamat po. Matalino si Manang Alvi sa lahat ng naranasan niya sa buhay. Ang tuwid ng explanation niya, sana mabulok yan, sinungaling na mga amo niya. God is good, may katapusan din ang pang-aabuso nila kay Manang Alvi.